Isang malakas na preno ang gumising sa diwa ni Verna. Napatigil ang sinasakyan niyang daipni, kasabay ng alikabok na pumailan lang sa mainit na hangin ng hapon. Sa labas, sumisigaw ang isang pulis. Ang boses nito ay galit at walang pasensya. Takot ang unang gumuhit sa mga mukha ng ibang pasahero. Ang ilan ay napayakap sa kanilang mga bag, ang iba ay napayuko. Tila nais maging invisible. Pero si Verna, nanatiling kalmado. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang luma niyang bayong. Ang mga daliri niya ay matatag. Pinagmasdan niya ang eksena sa labas, ang mga pulis na mayabang na nakatayo. Ang kanilang mga batuta ay parang laruan na iwinawagayway. Ito ang checkpoint ng Green Haven, ang lugar kung saan ang pagiging mahirap ay isang kasalanan. Hindi ito aksidente. Pinili niyang dumaan dito. Pinili niya ang daipning ito. Pinili niya ang oras na ito. Lahat bumaba. Bilis! Sigaw ng isang batang pulis na lumapit sa kanilang sasakyan. Mayabang ang tindig nito. Ang kanyang ngiti ay mapang-asar. Isa-isang bumaba ang mga pasahero. Nanginginig ang mga tuhod. Sumunod si Verna. Dahan-dahan. Ang suot niya ay isang kupas na duster at mga tsinelas na may bakas na ng putik. Ang buhok niya ay nakatali lang sa isang simpleng bond. Kung titingnan, isa lamang siyang ordinaryong ginang sa edad na 40. Pagod mula sa maghapong trabaho. Walang sino man ang makakahalata sa bakal na determinasyon sa likod ng kanyang mga mata. "Hoy, ikaw!" Turo sa kanya ng batang pulis. "Buksan mo yang dala mo." Sumunod si Verna ng walang imik. Inabot niya ang kanyang bayong. Sa halip na kunin ito ng maayos, walang awa itong itinaob ng pulis sa isang maruming mesa sa gilid ng kalsada. Nalaglag ang lahat ng laman. Isang lumang pitaka na may kaunting barya, isang rosaryo, isang payong na may sira, at isang maliit na larawan ng isang lalaking nakangiti. Ang kanyang ama. Napayuko siya. Tinitigan ang mga gamit na nagkalat sa lupa. Ang alaala ng kanyang ama ay tila isang apoy na nagbigay lunas sa lamig ng pang-iinsulto. "Ito na ang simula. Para sa iyo ito, Itay." "Wala naman pala," sabi ng pulis, tila nabigo. "Anong tinitingin-tingin mo dyan? Pulutin mo na yan at umalis ka na." Pero bago pa man niya makuha ang kanyang mga gamit, isang mas matigas na boses ang pumigil sa kanya. "Teka," sabi ng isa pang pulis na mas matanda. "Parang pamilyar ang mukha niya. Dalhin niyo muna sa outpost. Baka isa yan sa mga wanted." Isang kasinungalingan. Alam ni Verna na isa itong kasinungalingan. Ito ang sistema nila. Ang manakot. Ang mangapi. 2 pulis ang marahas na humawak sa kanyang mga braso. Hindi siya pumalag. Hinayaan niya ang sarili. Nakalad ka rin palayo sa mga nagtatakang mata ng ibang pasahero. Bawat hakbang sa maalikabok na lupa ay isang hakbang palapit sa hustisya na matagal na niyang inaasam. Habang kinakaladkad siya patungo sa maliit na police outpost, naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asam. Ang lahat ay naaayon sa plano. Pagdating nila sa harap ng outpost, isang anino ang humarang sa kanilang daan. Isang opisyal na mas mataas ang ranggo, ang uniforme ay mas malinis, ang tindig ay mas matikas. "Anong nangyayari dito?" tanong ng opisyal. Dahan-dahang itinaas ni Verna ang kanyang ulo. Ang boses na yon, ang pamilyar na boses na minsan ay naging musika sa kanyang pandinig, na minsan ay nangako sa kanya ng proteksyon at katapatan. Nang magtama ang kanilang mga mata, huminto ang mundo niya. Ang plano, ang determinasyon, ang lahat ng bakal na pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay gumuho sa isang iglap. Ang lalaking nakatayo sa harap niya, ang opisyal na may kapangyarihang palayain siya o tuluyang ibaon sa impyerno, ay ang lalaking minahal niya at iniwan maraming taon na ang nakalipas. Si Miguel Cruz. Anong nangyayari dito? Ang tanong ay lumabas sa bibig ni Miguel
bago pa man niya makita ng malinaw ang mukha ng babae. Automatiko yon. Isang linya na paulit-ulit niyang sinasabi bilang opisyal. Pero nang itaas ng babae ang kanyang ulo, ang simpleng tanong na yon ay bumalik sa kanya na parang isang sampal. Huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng kalsada, ang sigawan ng mga pulis, ang init ng araw. Lahat ay naglaho. Tanging ang mga mata ng babae na lang ang nakikita niya. Mga matang pagod, bahagyang nanlulumo, pero sa likod ng lahat ng yon, naroon pa rin ang apoy na kilalang kilala niya. Ang apoy na minsan niyang minahal at kinatakutan. Veronica? Hindi maaari. Napaatras siya ng isang hakbang. Ang babaeng nasa harap niya ay nakasuot ng kupas na duster. Ang buhok ay magulo. Malayong malayo sa Veronica na nakaukit sa kanyang alaala. Ang dalagang matapang, puno ng pangarap, ang babaeng pinangakuan niya ng lahat. Ang babaeng sinaktan niya. Biglang bumalik sa alaala niya ang isang gabi sa ilalim ng puno ng mangga sa San Isidro. Mga bata pa sila. Hawak niya ang kamay nito. Pangako, V, sabi ng batang Miguel sa kanyang isip. Proprotektahan kita. Proprotektahan natin ang tama. Ang alaala ay tila isang kutsilyo na sumaksak sa kanyang dibdib. Isang malamig na pawis ang tumulo mula sa kanyang noo. Sir Cruz? Isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Ang batang pulis na humuli kay Veronica. Wanted daw po, sabi ni SPO2 Ramos. Hindi siya makasagot. Ang kanyang dila ay parang nakatali. Ang mga mata ni Veronica ay nakatitig sa kanya. Nagtatanong, naghihintay. Naghihintay ng kahit anong senyales na ang Miguel na kilala niya ay naroon pa. Biglang tumunog ang radyo sa kanyang balikat. Alpha 1, ito si Commander. Kamusta ang sitwasyon diyan sa Green Haven? Ang boses ni Commander Reyes. Ang boses na nagpapaalala sa kanya kung bakit siya narito. Kung bakit kailangan niyang yumuko. Pinindot niya ang pindutan sa radyo. Pilit na pinatatag ang kanyang boses. Okay naman po, Commander. May isa lang pong inaalam kung may record. Huwag nang patagalin yan, Cruz. Sagot ni Reyes, may diin sa bawat salita. Alam mo na ang protocol, kaunting disiplina para matuto ang mga taga San Isidro na yan. Disiplina. Alam ni Miguel kung ano ang ibig sabihin yon. Pagpapahirap, pang-aabuso. Napatingin siyang muli kay Veronica. Nakita niya sa mga mata nito ang pagkabigo. Alam niyang narinig nito ang usapan sa radyo. Nawala ang kaunting pag-asa sa mga mata nito, napalitan ng isang malamig na katotohanan. Para kay Veronica, wala siyang pinagkaiba sa mga pulis na ito. Isa na rin siya sa kanila. Ang kahihiyan ay parang lason na gumapang sa buong katawan niya. Ibinaba niya ang kanyang tingin. Hindi niya kayang salubungin ang mga mata nito. Dalhin niyo na sa loob, sabi niya sa kanyang mga tauhan. Ang boses niya ay mahina at garalgal. Iyon na iyon, ang kanyang hatol, ang kanyang pagkaduwag. Sinunod siya ng mga pulis. Muling kinaladkad si Veronica. Habang dumadaan ito sa kanyang tabi, huminto ito sandali. Hindi siya makagalaw. Amoy niya ang pamilyar na pabango ng sampagita na nakahalo sa alikabok ng kalsada. At sa isang bulong na para sa kanya lamang, binitiwan ni Veronica ang mga salitang tuluyang dudurog sa natitira pa niyang kaluluwa. Akala ko nagbago ka na. Isang malakas na kalabog ng bakal ang nagsara sa mundo ni Veronica. Naiwan siya sa dilim. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang maliit na bintanang may rehas na nagahagis ng isang parisukat na sinag sa maruming sahig. Malamig ang sementong inuupuan niya at ang amoy ng kalawang, pawis at sama ng loob ay nanunuot sa bawat paghinga niya. Ito ay bahagi ng plano, ang selda, ang pang-aapi. Inaasahan na niya ang lahat ng ito. Ang hindi niya pinaghandaan ay ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Hindi ito ang sakit mula sa mahigpit na pagkakahawak sa kanyang braso o ang hapdi ng kahihiyan sa harap ng ibang tao.
kundi ang sakit na dulot ng isang tingin, ng isang sandali ng katahimikan na mas malakas pa sa anumang sigaw. Ang sakit ay nasa paraan ng pag-iwas ng tingin ni Miguel. Napapikit si Veronica at sa dilim ng kanyang isipan, bumalik ang isang alaala. Isang gabing maliwanag ang buwan sa San Isidro, nakaupo sila sa ilalim ng paborito nilang puno ng mangga. Hinawakan ni Miguel ang kanyang mga kamay. Ang mga mata nito'y puno ng sinseridad. "Huwag kang mag-alala," V, sabi nito sa kanya. "Kahit anong mangyari, hinding kita pababayaan. Ipaglalaban natin ang tama." Ang alaala ay parang bubog na tumutusok sa kanyang puso. Napayuko siya at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang nanginginig na kamay. Isang luha lamang. Hindi para sa kanyang kasalukuyang kalagayan, kundi para sa libing ng huling pag-asa na inilalaan niya para sa lalaking minsan niyang pinaniwalaan. Ang Miguel na kilala niya ay matagal nang patay. Ang kaharap niya kanina ay isang estranghero na suot ang mukha nito. Isang estrangherong pinili ang uniforme kaysa sa konsensya. "Heto, Ineng," isang mahinang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Sa isang sulok ng selda, may isang matandang babae na nakaupo. Ang mukha ay isang mapa ng paghihirap. Inabot nito sa kanya ang isang pirasong tinapay na nakabalot sa papel. "Kainin mo na. Kailangan mo ng lakas." Tiningnan ni Veronica ang tinapay, pagkatapos ay ang babae. Sa mga mata nito, nakita niya ang lahat ng ina ng San Isidro. Pagod, ngunit hindi sumusuko. Dahan-dahan niyang tinanggap ang alok. "Salamat po," halos pabulong niyang sabi. "Lagi silang ganyan," kwento ng matanda. Ang boses ay pagod na sa paulit-ulit na kawalang katarungan. Walang awa sa mahihirap. Ang anak kong bunso, kinuha rin nila noong 1 linggo. Pinaratangan na nagbebenta ng droga. Ang totoo, ayaw lang umalis sa lupa namin na gusto nilang tayuan ng malaking gusali. Napahigpit ang hawak ni Veronica sa tinapay. Bawat salita ng matanda ay isang dagitab na lalong nagpaalab sa apoy sa loob niya. Ang kwento ng kanyang ama, ang kwento ng San Isidro ay paulit-ulit na nangyayari sa mga taong ito na walang ibang sandata kundi ang panalangin. At si Miguel, pinili niyang maging bahagi nito. Tapos na ang paghihintay, tapos na ang pag-asa sa iba. Ang laban na ito ay sa kanya. Nang tumalikod ang matanda at bumalik sa kanyang sulok, kumilos si Veronica. Tiniyak niyang walang nakatingin sa kanya. Ginamit niya ang kanyang kuko para maingat na kalasin ang isang tahi sa laylayan ng kanyang duster. Mula sa maliit na tupi ng tela, isang bagay ang nahulog sa kanyang palad. Isa lamang itong maliit at patag na butones, kulay itim, na kung titingnan ay parang ordinaryong pyesa lamang. Ngunit para kay Veronica, ito ang susi sa lahat. Huminga siya ng malalim. Tinitigan niya ang butones. Ito na ang hudyat. Ang punto kung saan wala ng atrasan. Pinindot niya ito ng mariin. Walang tumunog. Walang umilaw. Isang tahimik na pagpindot lamang sa isang piraso ng plastik. Ngunit sa isang malayong lugar, sa isang high-tech na command center, isang signal ang natanggap. Isang mensahe ang nabasa. Nagsimula nang gumalaw ang mga pyesa sa isang mas malaking laro. Ang tanging kailangan na lang niyang gawin ay maghintay. Lumipas ang ilang minuto na parang walang katapusang oras. Ang tanging maririnig ay ang paghilik ng ibang bilanggo at ang malayong ugong ng mga sasakyan. Isang maliit na bahagi ng kanyang isipan ang nagsimulang mag-alinlangan. Paano kung hindi gumana? Paano kung nagkamali ako? At bigla, narinig niya ito, mga yabag sa labas. Hindi ito ang tamad at pabigat na yabag ng mga pulis sa outpost. Ito ay mabilis, marami, at may bigat ng awtoridad. Sabay-sabay at disiplinado. Isang matinis na tunog ng susi ang bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Bumukas ang rehas na bakal ng kanyang selda nang may malakas na kalampag.
Napatayo ang lahat ng bilanggo. Takot at pagtataka ang gumuhit sa kanilang mga mukha. Sa bungad ng selda, hindi ang mga pulis na humuli sa kanya ang nakatayo, kundi isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng formal na itim na suit. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at hindi mababasa. Ang lalaking nangunguna ay matangkad, may matalim na tingin, at ang tindig ay nagpapakita ng kapangyarihan. Hindi ito tumingin sa ibang mga bilanggo. Ang mga mata nito ay nakatuon lamang sa kanya. Sa isang boses na puno ng respeto at profesionalismo, nagsalita ito, at ang mga salita niya ay umanig sa buong outpost. General Salazar, the NBI is here. General Salazar, the NBI is here. Ang mga salita ay parang kulog na bumasag sa pandinig ni Miguel. Nakatayo siya sa labas ng selda, ilang hakbang lang ang layo. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, ang isip niya ay blangko. Inulit-ulit niya ang mga salitang narinig, sinusubukang intindihin, pero ang utak niya ay tumatangging tanggapin ito. General? Si Veronica? Nakita niya ang pagbabago. Ang babaeng nakaduster na kanina lang ay nakayuko at mukhang kaawa-awa ay dahan-dahang tumayo. At sa pagtayo niya, tila may isang hindi nakikitang balabal ng kapangyarihan ang pumulupot sa kanya. Nawala ang pagod sa kanyang mukha, napalitan ng awtoridad. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay puno ng pagkabigo, ngayon ay matalim at puno ng layunin. Ang babaeng kinakaladkad ng kanyang mga tauhan kanina ay isang general. Ang NBI agent na nangunguna ay nag-abot sa kanya ng isang coat. Isinuot ito ni Veronica sa ibabaw ng kanyang duster. Ang kakaibang kombinasyon ay dapat magmukhang katawa-tawa. Pero sa kanya, nagbigay lamang ito ng impresyon na kahit anong isuot niya, ang kapangyarihan ay natural na bumabagay sa kanya. Nagsimulang magkagulo ang buong outpost. Ang mga pulis na kanina lang ay mayabang. Ngayon ay parang mga basang sisiw na hindi alam kung saan pupunta. Si Commander Reyes ay lumabas mula sa kanyang opisina. Ang mukha ay namumula sa galit at pagkalito. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Reyes sa NBI agent. Ngunit ang agent ay hindi man lang siya pinansin. Ang atensyon ng lahat ay nakay Veronica habang nagsisimula itong maglakad palabas ng selda. Nilagpasan niya ang mga bilanggo na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may paghanga. Nilagpasan niya ang mga pulis na ngayon ay nakayuko sa takot. At papalapit na siya sa kinatatayuan ni Miguel. Bawat hakbang niya ay parang isang dagok sa dibdib ni Miguel. Gusto niyang magsalita, gusto niyang humingi ng tawad, gusto niyang magpaliwanag, pero walang boses na lumalabas. Para siyang naging bato. Nang nasa tapat na niya ito, huminto ang paghinga ni Miguel. Ito na. Sasampalin ba siya? Sisigawan? Ano man ang gagawin nito, tatanggapin niya. Pero mas malala pa roon ang ginawa ni Veronica. Dumaan siya sa tabi niya na parang hangin. Tumingin siya sa kanya, pero ang tingin niya ay tumagos lang, na para bang isa siyang kasangkapan na walang halaga. Walang galit, walang awa, walang kahit anong emosyon. Para sa kanya, hindi nag-e-exist si Miguel Cruz. At iyon, mas masakit pa sa sampal. Mas masakit pa sa kahit anong mura. Nagpatuloy si Veronica sa paglakad palabas ng outpost. Kasunod ang kanyang mga NBI escort. Naiwan si Miguel sa gitna ng kaguluhan. Pakiramdam niya ay siya ang pinakawalang kwentang tao sa buong mundo. Cruz! Ang sigaw ni Commander Reyes ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Pumasok ka sa opisina ko. Ngayon din. Ang gabi ay lumipas na, parang isang masamang panaginip. Si Miguel ay halos hindi na umuwi. Sa loob ng maliit at madilim na locker room ng outpost, naupo siya sa isang bench. Ang kanyang ulo ay nasa kanyang mga kamay. Binuksan niya ang kanyang luma at gasgas na wallet. Mula sa isang nakatagong bulsa, kinuha niya ang isang kupas na litrato. Isang larawan nila ni Veronica. Kuha maraming taon na ang nakalipas sa isang perya. Pareho silang nakangiti, bata.
puno ng pangarap. Ang mga mata nila ay nagniningning sa pag-ibig at pag-asa. Pinagmasdan niya ang mukha ng binatang Miguel sa litrato, ang binatang nangako sa dalaga na ipaglalaban niya ang tama. Isang mainit na likido ang pumatak sa litrato. Luha. Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa atin? Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Isang unknown number. Sa una, ayaw niyang sagutin. Pero may nag-udyok sa kanyang kunin ito. Hello? Sagot niya. Ang boses ay Paos. Isang malamig at pamilyar na boses ang tumugon mula sa kabilang linya. Isang boses na nagpapatakbo ng buong syudad. Officer Cruz, sabi ni Mayor Ramon Velasco. Gusto kitang makausap. Pumunta ka sa opisina ko. Ngayon din. Ang opisina ni Mayor Ramon Velasco ay isang santuwaryo ng kapangyarihan. Ang sahig ay gawa sa nagniningning na nara. Ang mga pader ay napapalibutan ng mga mamahaling libro na hindi naman niya binabasa. At ang malaking bintana sa kanyang likuran ay nag-aalok ng perpektong tanawin ng buong syudad. Ngunit ang mga mata ng alkalde ay hindi nakatuon sa mga nagtataasang gusali. Nakatuon ito sa isang partikular na lugar sa malayo, isang peklat sa perpektong tanawin, isang dagat ng mga bubong na gawa sa yero na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw, San Isidro. Napahigpit ang hawak niya sa baso ng whiskey. Ang amoy ng lugar na yon, ang amoy ng kahirapan at desperasyon, ay tila nanunuot pa rin sa kanyang ilong kahit na 20 taon na siyang nakaalis doon. Kinamumuhian niya ang bawat alaala na dala nito. At ngayon, isang multo mula sa kinamumuhian niyang lugar na yon ang nagbabalik para guluhin siya. General Veronica Salazar. Nginisian niya ang pangalan sa kanyang isipan, isang ngiting walang bakas ng saya. Isa na namang taga San Isidro na nagkaroon ng kaunting kapangyarihan at inaakalang kaya na niyang baguhin ang mundo. Paalala ito sa kanya ng isa pang nanggulo noon, isang hamak na mamamahayag na may apelyidong Salazar din. Ang ama nito, isang langaw na kailangan niyang puksain, isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pasok, sabi niya. Ang boses ay kalmado at kontrolado. Pumasok si Commander Mateo Reyes, yumuko ng bahagya. Ang mukha nito ay gusot sa pag-aalala. Mayor, ang tungkol po sa NBI. Umupo ka, Mateo, sabi ni Velasco. Hindi pa rin inaalis ang tingin sa bintana. Alam ko na. At alam ko rin na ang insidente sa checkpoint ay kasalanan ng mga tauhan mo. Napalunok si Reyes. Mayor, hindi po namin alam. Iyan na nga ang problema. Putol ni Velasco. Sa wakas ay lumingon. Ang kanyang mga mata ay malamig. Hindi niyo alam, masyado kayong naging kampante. Kasabay noon, bumukas muli ang pinto at pumasok si Miguel Cruz. Ang itsura ni Miguel ay mas masahol pa kay Reyes. Mukha itong hindi natulog. Ang mga mata ay namumugto. Mukha itong isang taong kaluluwa na lang ang natitira. Perpekto. Isip ni Velasco. Isang duwag. Madaling kontrolin. Officer Cruz, bati ni Velasco na may pilit ng ngiti. Mabutit nakarating ka. Umupo ka. Naupo si Miguel sa tapat ni Reyes. Ang tingin ay nasa sahig. Alam niyo mga Ginoo, simula ni Velasco, paikot-ikot sa kanyang mamahaling mesa. Ang babaeng ito, itong si General Salazar, ay parang isang sakit. Isang cancer na nagsimula sa San Isidro at ngayon ay gustong kumalat sa buong syudad. At ang lunas sa cancer ay ang alisin ito habang maaga. Tumingin siya kay Reyes. Gusto kong magkalat ng takot sa San Isidro. Paalalahanan mo sila kung sino ang may kapangyarihan dito. Siguraduhin mong walang sino man ang maglalakas loob na makipag-usap sa NBI. Masusunod po, Mayor. Mabilis na sagot ni Reyes. Pagkatapos, ang malamig na tingin ni Velasco ay bumaling kay Miguel. Lumapit siya at umupo sa gilid ng kanyang mesa. Tinititigan si Miguel mula sa itaas.
At ikaw, Cruz, sabi niya. Ang boses ay bumaba na parang isang bulong. Alam kong may nakaraan kayo ni Veronica. Alam kong taga-roon ka rin. Ngunit ang katapatan ay isang bagay na hindi namimili ng pinanggalingan. Tanging kinabukasan lang ang tinitingnan nito. Hinawakan niya ang balikat ni Miguel. Kailangan mong pumili, Cruz, saan ka lulugar? Hindi makasagot si Miguel. Ang lalamunan niya ay tuyo. Ngumiti si Velasco. Isang ngingiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. May gagawin tayong isang operasyon sa San Isidro bukas. Isang paglilinis para paalisin ang mga masasamang elemento. Tumingin siya sa mga mata ni Miguel at binitiwan ang panghuling salita na siyang tatatak sa kaluluwa ng pulis. Ikaw ang mamumuno sa paglilinis na yon, Cruz, para patunayan mo ang iyong katapatan. Ang ugong ng mga truck ng pulis ay parang isang anunsyo ng kapahamakan habang papalapit sila sa San Isidro. Nakaupo si Miguel sa shotgun seat ng lead vehicle. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang tuhod. Ang bawat metro na tinatakbo ng sasakyan ay parang isang pako na lalong bumabaon sa kanyang dibdib. Pabalik siya sa lugar kung saan siya lumaki, hindi bilang isang kapitbahay o kaibigan, kundi bilang isang mananakop. Sa tabi niya, si Commander Reyes ay ngumingisi. Tingnan natin kung sino ang matapang ngayon. Isang salita lang mula sa NBI at isang pamilya ang mawawalan ng bubong. Ganyan ang laro, Cruz. Matuto ka. Hindi sumagot si Miguel. Ang mga salita ni Reyes ay dumadaan lang sa kanyang tainga. Ang kanyang buong atensyon ay nasa mga pamilyar na eskinita na kanilang dinadaanan. Nakikita niya ang mga mukha sa bintana, mga mukha ng takot, ng pagtataka, at ng galit. Nakikita niya ang mga batang tumitigil sa paglalaro para pagmasdan ang kanilang convoy. Ito ang mga taong minsan niyang tinawag na kapitbahay. Ito ang mga batang kalaro niya noon. At ngayon, siya ang halimaw sa kanilang mga mata. Nang huminto ang mga truck sa gitna ng maliit na plaza, bumaba si Miguel. Ang mga binti ay parang nanghihina. Sumunod ang ibang mga pulis. Ang kanilang mga batuta ay handa. Ang utos ni Velasco ay malinaw. Maghasik ng lagim. Cruz, simulan mo na! Sigaw ni Reyes mula sa sasakyan. Napatingin si Miguel sa paligid. Nakita niya ang karinderya ni Aling Nena kung saan siya laging kumakain ng lugaw pagkatapos ng klase. Nakita niya ang basketball court kung saan niya unang natutunang mag-shoot. Nakita niya ang tindahan ni Mang Carding, isang matandang lalaki na laging nagbibigay sa kanya ng libreng candy. Si Mang Carding. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang desperadong ideya. Isang maliit na hakbang. Naglakad siya ng may bigat sa bawat hakbang patungo sa tindahan ni Mang Carding. Ang mga tao ay umaatras sa kanyang dinadaanan. Sumunod sa kanya ang dalawang batang pulis, nag-aabang ng gulo. Mang Carding, sabi niya, pilit pinatitigas ang kanyang boses. May inspection. Buksan mo ang pinto. Nanginginig na binuksan ng matanda ang pinto. Sir Cruz? Miguel? Anong? Huwag ka nang magtanong, sabi ni Miguel. Sapat na malakas para marinig ng mga pulis sa kanyang likuran. Itinulak niya ng bahagya ang matanda papasok. Pumasok siya at isinara ang pinto. Iniwan ang dalawang pulis sa labas. Sa loob ng madilim na tindahan, nagbago ang anyo ni Miguel. Nawala ang pagkukunwaring tigas. Mang Carding, makinig po kayo, bulong niya. Ang boses ay puno ng pagmamadali. Wala akong gagawing masama. Kailangan ko lang ng tulong niyo. Miguel, anong nangyayari? Tanong ng matanda. Litong-lito. Kumuha si Miguel ng isang resibo at panulat mula sa ibabaw ng counter. May kilala po ba kayong malapit sa pamilya ni Veronica? Isang taong mapagkakatiwalaan? Mabilis na nagsulat si Miguel sa likod ng resibo. Huwag kayong magtitiwala kahit kanino. May plano si Velasco. Mag-ingat kayo. Ibigay niyo po ito kay Aling Marta, ang pinsan ng nanay ni Veronica. Sabi ni Miguel.
Tinupi ang papel. Sabihin niyo, importante, at kahit anong mangyari, huwag niyong sasabihin na galing sa akin. Inabot niya ang papel kay Mang Carding. Patawarin niyo po ako, dagdag niya, ang boses ay basag. Lumabas siya ng tindahan, ibinalik ang maskara ng isang walang awang pulis. Malinis, sabi niya sa kanyang mga tauhan. Ang operasyon ay nagpatuloy sa loob ng 1 oras. Walang sinaktan si Miguel, pero hinayaan niyang manakot ang kanyang mga tauhan. Ang bawat sigaw na naririnig niya ay isang sugat sa kanyang kaluluwa. Gabi na nang makabalik si Miguel sa outpost. Pagod na pagod ang kanyang katawan at isip. Pumasok siya sa records room. Kunwari may hinahanap na file. Sa ilalim ng dim na ilaw, hinanap niya ang isang partikular na kahon. Isang kahon na may markang cold cases, accidents. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ang mga lumang folder hanggang sa makita niya ito. Ang pangalan ng ama ni Veronica, file number 78-24, cause of death, hit and run accident. Binuksan niya ang folder. Sa loob, may mga litrato at report. Pero may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang maliit na piraso ng papel na nakasuksok sa likod. Ang orihinal na report mula sa unang responding pulis. Isang pangalan ang nakasulat doon. Ang pangalan ng pulis na yon ay Miguel Cruz, ang sarili niyang pangalan. At naaalala niya na ngayon, ang gabing iyon, ang takot. Ang banta ni Commander Reyes. Habang tinititigan niya ang lumang report, isang anino ang biglang tumakip sa liwanag mula sa pinto. Narinig niya ang pag-click ng lock. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa may pinto si Commander Reyes. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at pagtataka. Naghahanap ka ng hindi mo dapat makita, Cruz. Ang pag-click ng lock sa pinto ay parang tunog ng isang kabaong na isinasara. Nanigas si Miguel. Ang lumang folder ay nasa kanyang mga kamay pa rin. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang anino sa may pinto ay si Commander Reyes. Ang mukha nito ay isang maskara ng galit. Naghahanap ka ng hindi mo dapat makita, Cruz. Ang boses ni Reyes ay mababa at puno ng pagbabanta. Dahan-dahan itong humakbang papalapit. Ang kamay ay malapit sa baril sa kanyang tagiliran. Ang isip ni Miguel ay tumakbo ng mabilis. Tapos na ang laro. Mahuhuli na siya. Pero isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang mga mata ni Veronica na puno ng pagkabigo. Hindi siya pwedeng sumuko ngayon. Nagkakamali po kayo, Commander, sabi ni Miguel. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Itinaas niya ang folder. Pinapacheck lang ni Mayor kung kompleto pa ba ang mga lumang file. Sabi niya, baka raw may mawala ngayong nandito ang NBI. Ginamit niya ang pangalan ni Velasco bilang isang panangga. Nakita niya ang bahagyang pag-aalinlangan sa mga mata ni Reyes. Isang maliit na siwang. Bakit file pa ng aksidente ang tinitingnan mo? Tanong ni Reyes. Hindi pa rin kumbinsido. Dahil ito ang unang folder na nakita ko, sir? Sagot ni Miguel. Hindi ko po alam na bawal pala dito. Nagtitigan sila sa loob ng ilang segundo na parang isang eternidad. Ang tensyon sa silid ay halos pwede nang hiwain. Sa huli, tumawa si Reyes. Isang tawang walang saya. Matalino ka, Cruz. Masyadong matalino para sa sarili mong kapakanan, sabi ni Reyes. Sige, lumabas ka na. At wag na huwag ka nang babalik dito. Malinaw. Opo, Commander. Mabilis na lumabas si Miguel. Hindi na lumingon pa. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nararamdaman niya ang mga mata ni Reyes na nakatutok sa kanyang likuran. Alam niyang hindi naniniwala si Reyes. Ang maliit na pagtatanghal na yon ay bumili lang sa kanya ng kaunting oras. Isa na siyang minamarkahan. Kinagabihan, hindi siya umuwi. Nagmaneho siya ng walang direksyon. Ang isip ay gulong-gulo. Paano siya kikilos ngayon? Bawat galaw niya ay binabantayan. Wala siyang mapagkakatiwalaan. Habang nakatigil sa isang madilim na kalsada, nag-vibrate ang kanyang cellphone.
Isang text message mula sa isang unknown number. Gusto mo ba ng katotohanan? Mag-isa kang pumunta sa lumang simbahan sa dulo ng Bayan Luma. 11 p.m. Walang pulis, isang bitag. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Miguel. Isang bitag mula kay Reyes o kay Velasco para tuluyan na siyang patahimikin. Pero habang tinititigan niya ang mensahe, isang maliit na bahagi sa kanya ang umasa. Paano kung hindi? Wala na siyang ibang pagpipilian. 11:00 ng gabi, ipinarada ni Miguel ang kanyang kotse malayo sa lumang simbahan. Naglakad siya sa madamong daan. Ang kamay ay laging nakaantabay sa baril na nakasukbit sa kanyang likod. Ang lumang simbahan ay isang anino sa ilalim ng buwan. Ang mga bintana nito ay basag at ang mga pinto ay bahagyang nakaawang, umuungol sa bawat ihip ng hangin. Pumasok siya sa loob. Ang amoy ng alikabok at nabubulok na kahoy ang sumalubong sa kanya. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na tumatagos sa mga butas sa bubong. "Sino ka?" tanong ni Miguel sa dilim. May narinig siyang kaluskos mula sa likod ng altar. At mula sa mga anino, isang figura ang lumabas. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Hindi ito isang guon. Hindi ito pulis. Ang babaeng nakatayo sa harap niya, balot sa isang eleganteng itim na alampay. Ang mukha ay nagpapakita ng pinaghalong takot at determinasyon ay ang asawa mismo ng alkalde, si Elena Velasco. "Ginang Velasco?" Bulong ni Miguel, hindi makapaniwala. "Officer Cruz," sabi ni Elena. Ang boses ay nanginginig ngunit matatag. "Salamat at pumunta ka. Alam kong delikado ito." "Bakit? Paano?" "Nakita ko ang lahat," putol ni Elena. Ang pagdating ni General Salazar. Ang takot sa mga mata ng asawa ko. Matagal ko nang alam ang mga ginagawa niya, Officer Cruz, at hindi ko na kaya. Ayoko nang maging asawa ng isang halimaw. Lumapit ito at mula sa kanyang mamahaling bag, may kinuha siyang isang maliit na bagay at iniabot kay Miguel. Isang USB flash drive. Nandyan ang kopya ng mga bank account, mga transaction, mga ghost project. Ito ang magpapatunay sa pagnanakaw niya sa kaban ng bayan. Tinitigan ni Miguel ang USB. Pagkatapos ay ang ginang, "Bakit ako? Pwede niyo naman itong ibigay sa NBI." "Dahil alam kong may utang ka kay Veronica Salazar," sagot ni Elena. Ang mga mata ay matalim. "At alam kong ang utang na iyon ay babayaran mo, hindi lang para sa kanya, kundi para sa sarili mo." Isinara ni Miguel ang kanyang palad sa paligid ng USB. Isang alyansa ang nabuo sa gitna ng nasirang simbahan. Pero ito ay simula pa lang. Dagdag ni Elena, ang boses ay halos pabulong na. "Ang mga ito ay para lang sa kaso ng korupsyon." Huminga siya ng malalim. Ang tunay na ebidensya, ang listahan ng mga binayaran niya para resolbahin ang problema sa tatay ni Veronica. Nasa loob ng isang sekretong vault sa likod ng painting sa kanyang opisina. Ang NBI headquarters ay isang mundo ng bakal, salamin at kontroladong kaguluhan. Para kay Veronica, pamilyar ito. Ang disiplina, ang mga screen na kumikislap ng data, ang mga ahente na kumikilos ng may layunin. Ito ang mundong ginagalawan niya sa halos 20 taon. Ngunit ang puso niya ay wala dito. Ang puso niya ay nasa maalikabok na mga kalye ng San Isidro. Walang gustong magsalita, General. Ang boses ni Agent Rafael Ramos, ang pinuno ng NBI team, ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Nakatayo sila sa harap ng isang malaking whiteboard, puno ng mga litrato at koneksyon na nag-uugnay kay Mayor Velasco at Commander Reyes. "Nagpadala kami ng mga investigador sa San Isidro." Pagpapatuloy ni Ramos, pero wala. Lahat sila ay biglang naging pipi at bulag. Ang takot na itinanim ni Velasco sa kanila ay mas malalim kaysa sa pag-asa na dala natin. Tinitigan ni Veronica ang mapa ng San Isidro na nakapaskil sa pader. Alam niya ang bawat eskinita, bawat kanto.
Alam din niya ang klase ng takot na sinasabi ni Ramos. Isang takot na ipinapasa mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. Hindi sila magsasalita sa mga taong nakasuit at may dalang badge, Agent Ramos. Sabi ni Veronica, ang boses ay kalmado. Kailangan nilang makausap ang isa sa kanila. Kinuha niya ang kanyang lumang duster mula sa isang paper bag. Babalik ako doon. General, delikado. Mas delikado kung mananatili tayong lahat dito at maghihintay ng himala. Putol ni Veronica. Ako lang, walang escort. Gusto kong malaman nila na ako pa rin si Verna, ang anak ni Mang Jose. Kinabukasan, habang ang araw ay sumisikat pa lang, naglakad si Veronica sa mga pamilyar na kalye ng kanyang kabataan. Wala ang coat ng NBI, wala ang tindig ng isang general. Siya lang, suot ang kanyang duster, dala ang isang supot ng pandesal. Ang mga tao ay sumisilip mula sa kanilang mga bintana, nagbubulungan. Ang balita tungkol sa kanyang tunay na pagkatao ay kumalat na. Ngunit ngayon, nakikita nila hindi ang isang general, kundi ang kapitbahay nilang nawala. Una niyang pinuntahan ang sementeryo. Ang puntod ng kanyang ama ay simple lang, isang krus na gawa sa semento na medyo tinutubuan na ng lumot. Umupo siya sa damuhan, hinaplos ang malamig na bato. Itay, bulong niya. Malapit na po ang hustisya. Sana lang tama ang ginagawa ko. Isang anino ang tumakip sa kanya. Nang lumingon siya, nakita niya si Aling Marta, ang pinsan ng kanyang ina. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Verna, Ija, sabi nito, mapanganib ang ginagawa mo. Mas mapanganib po kung wala tayong gagawin, sagot ni Veronica. Umupo si Aling Marta sa tabi niya. May pinabibigay sa akin, sabi nito. Inabot ang isang maliit at nakatuping papel. Ang resibo na isinulat ni Miguel. Nanginginig ang mga kamay ni Veronica habang binabasa ang sulat kamay na pamilyar sa kanya. Huwag kayong magtitiwala kahit kanino. May plano si Velasco. Mag-ingat kayo. Si Miguel, tinulungan niya sila. Isang komplikadong emosyon ang bumalot sa kanya. Pag-asa, pagkalito. May isa pa akong kailangan sabihin sa iyo, Ija. Pagpapatuloy ni Aling Marta, ang boses ay mas mababa na ngayon. Ang tungkol sa gabi, kung kailan namatay ang tatay mo. Tumingin si Veronica sa kanya. Ang puso ay kumakabog. Nakita ko si Miguel malapit sa pinangyarihan ng krimen. Kasama niya si Commander Reyes. Kinaladkad siya palayo ni Reyes. Mukha siyang takot na takot. Mukhang may nakita siyang hindi niya dapat makita. Ang bawat salita ay parang isang pako sa puso ni Veronica. Kaya pala ganun na lang ang takot ni Miguel. Hindi lang siya basta nanahimik. Nandoon siya. Naging saksi siya. Ang kanyang pananahimik sa loob ng maraming taon ay hindi lang isang pagkukulang. Isa itong direktang pagtataksil sa alaala ng kanyang ama. Ang kaunting pag-asa na naramdaman niya kanina ay biglang naging abo. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang secured line mula kay Agent Ramos. General, sabi ni Ramos, ang boses ay apurado. May movement si Officer Cruz. Minomonitor namin siya. At base sa kanyang trajectory, papunta siya sa iisang lugar. Saan? Tanong ni Veronica. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Sa mansyon ni Mayor Velasco, mukhang may binabalak siyang gawin. At nag-iisa lang siya. Ang gabi sa mansyon ni Mayor Velasco ay puno ng pekeng tawa at tunog ng mga baso ng champagne na nag-uumpugan. Isang malaking party ang idinaraos, isang pagpapakita ng kapangyarihan at pagwawalang bahala sa gitna ng investigasyon ng NBI. Para kay Miguel, ang ingay at liwanag ay isang perpektong tabing. Nakalusot siya sa mga security guard gamit ang isang pekeng imbitasyon na ibinigay ni Elena. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib
mas malakas pa sa tugtog ng banda. Bawat ngiti na ibinibigay niya sa mga bisitang nakakasalubong niya ay isang pagpapanggap. Sa isang sulok, nakita niya si Elena, nakikipag-usap sa ilang senador. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob lang ng isang segundo. Isang bahagyang tango mula kay Elena ang nagsilbing hudyat. Ito na ang oras. Pumunta si Miguel sa isang pasilyo na papalayo sa party. Dahan-dahan siyang naglakad. Tila hinahanap lang ang banyo. Nang walang nakatingin, mabilis siyang lumiko at pumasok sa isang pinto na bahagyang nakaawang. Ang pinto patungo sa pribadong pakpak ng mansyon. Tahimik niyang tinahak ang hallway. Ang tanging maririnig ay ang muffled na tunog ng party at ang malakas na pagkabog ng sarili niyang puso. Nakarating siya sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa mahogany. Ang opisina. Ginamit niya ang duplicate key na galing kay Elena. Pumasok siya sa loob at isinara ang pinto ng walang ingay. Ang silid ay madilim. Tanging ang liwanag ng buwan mula sa malaking bintana ang nagsisilbing ilaw. Ang kanyang mga mata ay agad na hinanap ang target, isang malaking painting ng isang tanawin sa itaas ng fireplace. Nilapitan niya ito. Ginalaw niya ang painting at, tulad ng sinabi ni Elena, isang metal na pinto ng vault ang lumitaw. Sinimulan niyang ipasok ang kombinasyon na ibinigay sa kanya. Click. 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 Bumukas ang vault. Sa loob, nakita niya ito. Isang makapal na brown envelope. Kinuha niya ito, nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya. Mga dokumento, mga pangalan, mga resibo, ang pangalan ng kanyang ama, ang pangalan ng ama ni Veronica, lahat ay naroon. Ang katotohanan, hawak na niya. Sa wakas, hawak na niya ang hustisya para kay Veronica. Isasara na sana niya ang vault nang biglang bumukas ang lahat ng ilaw sa silid. Nasilaw si Miguel, napapikit siya. At nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang kanyang dugo ay tila naging yelo. Sa may pinto, nakatayo si Mayor Ramon Velasco, isang mapang-asar na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Sa tabi nito, si Commander Reyes, nakatutok sa kanya ang baril. At sa likod nila, si Elena, ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha. Hawak ng dalawang malaking bodyguard. Magandang gabi, Officer Cruz, bati ni Velasco. Pumapalakpak ng dahan-dahan. Isang kahanga-hangang pagtatanghal. Talagang napaniwala mo kami. Ang tingin ni Miguel ay napunta kay Elena. Patawarin mo ako, Miguel, sabi ni Elena. Umiiyak. Nalaman niya ang lahat. Ang asawa ko ay may kahinaan, sabi ni Velasco. Hinahaplos ang buhok ni Elena na para itong isang alagang hayop. Masyado siyang sentimental, pero sa kabutihang palad, mas mahal niya ang kanyang buhay kaysa sa kanyang konsensya. Lumapit si Velasco kay Miguel. Tinitigan nito ang envelope sa kanyang kamay. Akala mo ba ganoon kadali, Cruz? Sabi ni Velasco. Ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong. Akala mo ba hahayaan ko lang ang isang daga na tulad mo na sirain ang lahat ng pinaghirapan ko? Kinuha ni Velasco ang envelope mula sa kamay ni Miguel. Walang nagawa si Miguel. Ang baril ni Reyes ay hindi umaalis sa pagkakatutok sa kanyang ulo. Salamat sa pagkuha nito para sa akin, sabi ni Velasco. Tinitimbang-timbang ang envelope. Ngayon, wala nang ebidensya. Itinaas ni Reyes ang kanyang baril. Ang dulo nito ay direktang nakaturo sa pagitan ng mga mata ni Miguel. Ang mundo ni Miguel ay bumagal. Ito na ang katapusan. Nabigo siya. Nabigo niya si Veronica. Isinara niya ang kanyang mga mata, naghihintay sa putok. Bang! Isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang malakas na pagsabog ng salamin ang sumabay sa putok ng baril. Sa loob ng command van, ilang kilometro ang layo mula sa mansyon, hindi kumukurap si Veronica habang nakatingin sa mga monitor. Ang bawat tibok ng kanyang puso
ay tila isang tambol na nagdidikta ng bilis ng operasyon. Nang marinig ang putok mula sa wire na suot ni Miguel, naramdaman niya ang isang malamig na kuryenteng gumapang sa kanyang likod. "Execute now!" Ang maikli at matalim niyang utos sa radyo. Hindi na siya naghintay sa loob ng van. Kinuha niya ang kanyang tactical vest at mabilis na bumaba. Ang kanyang mga tauhan, ang mga piling ahente ng NBI, ay parang mga anino na kumikilos sa dilim. Wala na ang duster. Wala na ang mapagkunwaring kahinaan. Ang suot niya ngayon ay ang uniforme ng kanyang tunay na pagkatao. Isang pinuno na handang itaya ang lahat para sa katarungan. "General, masyadong mainit sa loob," sigaw ni Agent Ramos habang sumusunod sa kanya. "Wala akong pakialam," sagot ni Veronica. Ang boses ay parang bakal. "Hindi natin hahayaang mamatay ang kaisa-isang saksi natin." Pagdating nila sa main entrance, ang paligid ay puno na ng usok at sigawan ng mga bisitang nagkakagulo. Ang mga goons ni Velasco ay nagsimulang magpaputok. Pero hindi huminto si Veronica. Gamit ang kanyang karanasan sa militar, maingat siyang gumagalaw. Bawat hakbang ay may kalkulasyon. Nang marating nila ang ikalawang palapag, mabilis nilang binuwag ang pinto ng opisina ni Velasco. Ang usok mula sa sumabog na bintana ay bahagyang humuhupa. Nakita ni Veronica ang eksena. Si Miguel ay nakasalampak sa sahig, hawak ang kanyang kanang braso na duguduan. Si Commander Reyes ay tila natigilan, hawak pa rin ang baril na umusok kanina. "Ibaba ang baril, NBI!" Sigaw ng mga ahente. Sa isang iglap, binitawan ni Reyes ang kanyang sandata at itinaas ang mga kamay. Pero ang atensyon ni Veronica ay agad na lumingon sa kabilang bahagi ng silid. Bukas ang isang lihim na pinto sa likod ng bookshelves. Wala na si Velasco at wala na rin ang envelope. "Ramos, habulin niyo si Velasco. Huwag niyo siyang hahayaang makalabas ng gate," utos ni Veronica habang mabilis na lumalapit kay Miguel. Lumuhod siya sa tabi ni Miguel. Ang mukha ng lalaki ay maputla. Ang mga mata ay puno ng gulat at sakit. Nang makita siya nito, tila hindi ito makapaniwala. "Veronica," pabulong nitong sabi. Ang boses ay nanginginig. "Patawarin mo ako." Kinuha niya ang ebidensya. Tiningnan ni Veronica ang sugat ni Miguel. Isang daplis lang sa braso, pero malakas ang agos ng dugo. Kinuha niya ang kanyang panyo at mahigpit itong itinali sa braso ng lalaki. "Huwag kang magsalita," sabi ni Veronica. Ang kanyang boses ay malamig pa rin, pero sa kauna-unahang pagkakataon, may bahid ito ng hindi maikakailang pag-aalala. "Kailangan nating pigilin ang dugo." Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa gitna ng gulo, ng usok, at ng amoy ng pulbura, tila bumalik sila sa nakaraan. Nakita ni Veronica ang takot sa mga mata ni Miguel. Hindi takot sa kamatayan, kundi takot na baka ito na ang huling pagkakataon na makita siya. "Bakit mo ginawa ito, Miguel?" Mahina niyang tanong. "Dahil gusto ko lang bumawi," sagot ni Miguel, bago ito bahagyang mawalan ng malay. "General!" sigaw ni Ramos na bumalik sa silid. Hinihingal. Nakatakas si Velasco gamit ang chopper sa rooftop. Dala niya ang orihinal na mga dokumento. Napahigpit ang hawak ni Veronica sa kamay ni Miguel. Ang kanyang panga ay tumigas. Mukhang nanalo na naman ang alkalde. Pero biglang naramdaman ni Veronica ang isang bagay sa kanyang kabilang palad. Bago pa man siya tuluyang mawalan ng malay, pilit na inabot ni Miguel ang isang maliit na bagay, isang susi na may nakasabit na maliit na tag. Ang susing ibinigay ni Elena kanina bago ang lahat ay magulo. "Sa bangko mo," bulong ni Miguel. Naintindihan ni Veronica. Ang envelope sa mansyon ay isang bitag o di kaya'y isa lang sa mga kopya. Ang tunay na alas ay nasa lugar na hindi inaasahan ni Velasco. Tumingin si Veronica sa bintana, sa direksyon kung saan lumipad ang chopper ni Velasco. Isang mapait na ngiti
ang sumilay sa kanyang mga labi. Akala mo tapos na, Ramon, bulong niya sa dilim. Ngayon pa lang nagsisimula ang tunay na gabi ng paghuhukom. Ang courtroom ay parang isang pressure cooker. Bawat espasyo ay puno ng mga tao, mga reporter na may dalang kamera, mga residente ng San Isidro na may mga matang puno ng pag-asa at takot, at mga makapangyarihang tao na halatang kinakabahan. Sa gitna ng lahat, nakaupo si Mayor Ramon Velasco sa tabi ng kanyang abogado. Ang kanyang mukha ay kalmado, halos mayabang. Ang suot niyang mamahaling suit ay tila isang baluti. Sa tabi niya, si Commander Reyes ay hindi mapakali. Ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Sa kabilang panig, nakaupo si Veronica. Hindi siya nakasuot ng uniforme ng general. Ang suot niya ay isang simpleng itim na bestida. Sa tabi niya, si Miguel. Ang braso ay nakasling pa rin. Ang mukha ay seryoso. Sa likod nila, si Elena Velasco, balot sa isang belo. Tila nagtatago sa kahihiyan ngunit determinado. Tinatawagan ang unang saksi, Elena Velasco. Nanginginig na tumayo si Elena. Naglakad siya patungo sa witness stand. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang mga kamera ay nag-flash at ang bulungan sa loob ng silid ay lumakas. Ginang Velasco, simula ng piskal. Maaari mo bang ilarawan ang iyong asawa? Huminga ng malalim si Elena. Ang asawa ko ay isang halimaw na nagtatago sa likod ng isang ngiti. At doon, nagsimula siyang magsalaysay. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga lihim na tawag sa telepono, ang mga bag ng pera na dumarating sa kanilang bahay, at ang mga gabi kung kailan naririnig niya ang kanyang asawa na nag-uutos ng mga karumal-dumal na bagay. Ngunit ang abogado ni Velasco ay magaling. Objection, Your Honor. Hearsay. Puro kwento na walang basihan. Sustained. Sunod na tinawag si Miguel. Naglakad siya ng may determinasyon. Sa witness stand, hindi siya tumingin kay Velasco. Ang mga mata niya ay nakatuon kay Veronica. Officer Cruz, sabi ng piskal. Ano ang iyong nalalaman tungkol sa pagkamatay ni Jose Salazar? At doon, ipinagtapat ni Miguel ang lahat. Inamin niya ang kanyang kaduwagan. Inamin niya na nakita niya si Commander Reyes na kausap ang mga lalaking sakay ng sasakyang bumangga sa ama ni Veronica. Inamin niya na tinakot siya ni Reyes para manahimik. Objection! Sigaw muli ng abogado ni Velasco. Ito ay salita ng isang diskargado at sugatang pang pulis laban sa isang respetadong opisyal. Wala pa ring matibay na ebidensya. Ang momento may nasa panig ni Velasco. Ang ngiti sa kanyang labi ay lalong lumapad. Alam niyang wala sa kamay ng prosekusyon ang envelope na nakuha niya mula sa mansyon. Walang pisikal na ebidensya. Sa wakas, tinawag si Veronica. Naglakad siya patungo sa stand ng may dignidad. Ang kanyang presensya ay nagpatahimik sa buong silid. General Salazar, sabi ng piskal, ano ang masasabi mo sa lahat ng ito? Tumingin si Veronica nang diretso sa mga mata ni Velasco. Ang kasakiman at takot ang pumatay sa aking ama. Ang kasakiman ni Ramon Velasco at ang takot na binuo niya sa buong komunidad. Objection! Sigaw na naman ng abogado. Ito ay isang opinyon, hindi isang katotohanan. Nasaan ang ebidensya? Nasaan ang mga dokumento na magpapatunay sa lahat ng paratang na ito? Ngumiti si Velasco. Ito na ang hinihintay niya. Ang pag-amin ng pagkatalo. Ngunit sa halip na sumagot sa abogado, tumingin si Veronica sa hukom. Your Honor, sabi niya sa isang malinaw at matatag na boses, ang abogadong tagapagtanggol ay tama. Ang mga salita ay walang saysay kung walang patunay. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Ito na ba? Ang pagtatapos? Ngunit ang akala ni Mayor Velasco, pagpapatuloy ni Veronica, ay ang mga dokumento na kanyang ninakaw mula sa kanyang sariling opisina, ang orihinal.
Ang nangiti sa mukha ni Velasco ay unti-unting naglaho. Ang totoo, ang mga yun ay kopya lamang, isang pain. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Veronica ang isang maliit na susi. Ang susing ibinigay sa kanya ni Miguel. Itinaas niya ito para makita ng lahat. Your Honor, ang susing ito ay para sa isang safety deposit box sa isang bangko sa Makati. Nakapangalan sa isang dummy corporation na itinayo mismo ni Mayor Velasco. Sa loob ng kahon na yon ay ang orihinal na kopya ng lahat. Ang mga bank transfer, ang mga deed of sale, at ang payroll para sa mga goons na pumatay sa aking ama. Lahat ay nakatago sa lugar na akala niya ay pinakaligtas sa lahat. Ang mukha ni Velasco ay biglang namutla. Ang kulay ay nawala sa kanyang mga pisngi. Napatingin siya sa kanyang abogado, ngunit kahit ito ay natigilan, walang masabi. At paano mo nalaman ang tungkol dito? General, tanong ng piskal. Sinusundan ng daloy. Tumingin si Veronica kay Elena. Dahil ang pangalan ng asawa niya ay nakasulat din bilang co-owner ng account. Isang insurance policy kung sakali. Sa isang iglap, ang lahat ng yabang ni Velasco ay gumuho. Sinungaling! Sigaw niya na patayo. Lahat kayo sinungaling. Pero huli na, ang martilyo ng hukom ay pumalo. Ang katotohanan ay lumabas na. Ang hatol ay mabilis at walang awa. Guilty. Ang salitang yon ay yumanig sa buong courtroom. Si Mayor Ramon Velasco, na kanina lang ay tila isang hari sa kanyang trono, ay napaluhod. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkagapi. Si Commander Reyes ay napayuko na lamang, tinatanggap ang kanyang kapalaran. Nang isinuot ng mga gwardya ang posas sa mga kamay ni Velasco, isang malakas na sigawan ang umalingaw-ngaw sa labas ng korte. Hindi ito sigaw ng galit, kundi sigaw ng kagalakan. Ang mga residente ng San Isidro na nag-aabang sa labas ay nagyakapan. Ang ilan ay lumuha, mga luha ng ginhawa na matagal na nilang kinimkim. Sa kauna-unahang pagkakataon, narinig sila. Sa kauna-unahang pagkakataon, nanalo sila. Sa gitna ng lahat ng iyon, tahimik na nakatayo si Miguel sa isang sulok. Pinagmasdan niya si Veronica na kinakausap ng mga ahente ng NBI. Para siyang isang bituin, nagniningning sa gitna ng kadiliman na siya mismo ang tumapos. Naramdaman niyang tapos na ang kanyang papel. Nagawa na niya ang dapat niyang gawin. Walang salita ng pasasalamat o pagpapatawad ang makakapagbura sa mga taon ng kanyang kaduwagan. Tahimik siyang tumalikod, handa nang umalis at harapin ang sarili niyang mga parusa mula sa National Police Commission. Miguel! Ang boses ni Veronica ang pumigil sa kanya. Lumingon siya. Nakatayo ito sa kanyang harapan, malayo sa mga kamera at mga tao. Sila na lang dalawa sa gitna ng nagkakagulong pasilyo. Tapos na, sabi ni Miguel, hindi makatingin, nang diretso sa mga mata nito. Nakuha mo na ang hustisya para sa tatay mo. Hindi lang ako, sagot ni Veronica. Nakuha natin. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ito. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito, pero wala na ang lamig, wala na ang galit. Hindi ko hinihingi ang kapatawaran mo, V, sabi ni Miguel. Ang boses ay basag. Alam kong wala akong karapatan. Haharapin ko ang anumang parusa na nararapat sa akin. Ang mahalaga, malinis na ang konsensya ko sa'yo at sa tatay mo. Huminga ng malalim si Veronica. Tumingin ito sa bintana, sa mga taong nagsasaya sa labas. Noong una, ang gusto ko lang ay paghihiganti. Mahina niyang sabi. Gusto kong makita si Velasco na nagdurusa, katulad ng pagdurusa namin. Pero habang tinitingnan ko ang mga tao sa labas, napagtanto ko na ang tunay na hustisya ay hindi tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa paghilom. Ibinalik niya ang kanyang tingin kay Miguel. Hindi ko makakalimutan ang nakaraan, Miguel. Palagi itong magiging bahagi ng kung sino tayo. Pero huminto siya sandali.
Tila nag-iipon ng lakas. Pero pwede kong piliing huwag hayaan na sirain nito ang ating kinabukasan. Nagulat si Miguel. Hindi ito ang inaasahan niya. Patawarin mo rin ako, sabi ni Veronica, na lalong ikinagulat ni Miguel. Dahil hinusgahan kita, akala ko, tuluyan ka nang naging halimaw. Hindi ko nakita na sa loob mo nakikipaglaban ka pa rin. Dahan-dahan! Iniabot ni Veronica ang kanyang kamay. Isang simpleng gesture, pero para kay Miguel, ito ang buong mundo. Tulungan mo akong itayo muli ang San Isidro, sabi niya. Nanginginig na inabot ni Miguel ang kamay nito. Ang init ng palad ni Veronica ay parang isang gamot na unti-unting nagpapahilom sa lahat ng sugat sa kanyang kaluluwa. Hinawakan niya ito ng mahigpit, takot na baka isa lang itong panaginip. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pagsisisi, kundi luha ng pasasalamat. Lumipas ang 6 na buwan. Ang hangin sa San Isidro ay nagbago. Ang dating amoy ng takot ay napalitan ng amoy ng bagong pintura at basang semento. Ang bulungan ng kawalang pag-asa ay napalitan ng ingay ng mga martilyo, ng tawanan ng mga bata, at ng musika mula sa mga radyo. Sa gitna ng plaza, kung saan dati nakatayo ang outpost ng mga abusadong pulis, ngayon ay may isang maliit na library at community center. Ang pader nito ay pinalamutian ng isang makulay na mural na ipininta mismo ng mga kabataan doon. Ang mural ay nagpapakita ng pagsikat ng araw sa likod ng mga kabahayan, isang simbolo ng bagong umaga. Mula sa bintana ng library, pinapanood ni Veronica ang lahat ng ito. Wala na ang general. Ang babaeng nakatayo doon ay si Verna. Ang buhok niya ay nakalugay. Ang suot ay simpleng maong at puting t-shirt. Sa kanyang mga mata, makikita ang isang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Hindi na siya nag-iisa sa kanyang laban. Ang buong komunidad ay kasama na niya. Ma'am Verna, tapos na po naming ayusin ang mga libro, sabi ng isang teenager na lumapit sa kanya, nakangiti. Salamat Rico, sagot ni Veronica. Ginulo ang buhok ng bata. Lumabas siya ng library. Ang init ng araw ay pamilyar at nakakaginhawa. Naglakad siya patungo sa isang construction site kung saan itinatayo ang isang bagong health clinic. Doon, nakita niya si Miguel. Hindi siya nakasuot ng uniforme. Pagkatapos harapin ang kaso ng dereliction of duty, siya ay nasuspinde sa serbisyo sa loob ng 1 taon. Ngunit sa halip na magmukmok, ibinuhos niya ang kanyang oras at lakas sa pagtulong sa San Isidro. Kasalukuyan siyang nagbubuhat ng isang sako ng semento. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. Ang kanyang braso ay may peklat pa rin, isang paalala ng gabing nagpabago sa lahat. Nang makita niya si Veronica, ibinaba niya ang sako at ngumiti. Ang ngiti na iyon ang ngiting minahal ni Veronica noon. Isang ngiting totoo, walang pagkukunwari, walang itinatagong takot. Masyado ka namang masipag, biro ni Veronica paglapit niya. Kailangan, sagot ni Miguel, pinupunasan ng pawis. May utang pa akong dapat bayaran sa lugar na ito. Sa tingin ko, bayad na, mahinang sabi ni Veronica. Naglakad sila palayo sa maingay na construction site. Umakyat sila sa isang maliit na burol sa gilid ng komunidad, ang lugar kung saan sila madalas magpunta nung mga bata pa sila. Mula doon, tanaw nila ang buong San Isidro. Ang mga bubong na yero ay kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Naupo sila sa damuhan, magkatabi. Pinapanood ang pagbabago ng kulay ng langit. Walang nagsasalita sa loob ng ilang minuto. Hindi na nila kailangan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng bigat ng nakaraan, kundi puno ng pag-unawa at pagtanggap. Naalala mo ba? Basag ni Miguel sa katahimikan. Dito tayo unang nangako sa isa't isa. Tumingin si Veronica sa kanya. Oo,
At dito rin natin binitawan ang mga pangakong yon. Isang anino ng sakit ang dumaan sa mukha ni Miguel. Pero hinawakan ni Veronica ang kanyang kamay. Ang kanyang hawak ay mahigpit at puno ng katiyakan. Pero dito rin, pagpapatuloy niya, pwede tayong gumawa ng mga bago. Tumingin si Miguel sa kanilang mga kamay na magkahawak. Pagkatapos, tumingin siya sa mga mata ni Veronica, ang mga matang minsan niyang sinaktan. At ngayon, ay nakikita niya ang refleksyon ng isang bagong simula, Gong. Hindi na niya kailangang mangako. Ang kanyang mga gawa sa mga nakalipas na buwan ang naging bagong pangako niya. Sumandal si Veronica sa kanyang balikat. Magkasama nilang pinanood ang paglubog ng araw. Ang hustisya ay natagpuan na. Ang mga sugat ay unti nang naghihilom. Ang pag-ibig at katotohanan, kahit gaano pa katagal maghintay, ay palaging nakakahanap ng paraan upang itayo muli ang lahat ng nasira. At para sa dalawang kaluluwang pagod na sa pakikipaglaban, ang katahimikan at pag-asang dala ng bagong umaga ay sapat na.